Welcome mga buddies sa aking YouTube channel kung saan ibinabahagi ko ang aking hilig sa mga crimes and mysteries. Isinasalaysay ko sa wikang Filipino ang mga crimes and mysteries na aking napanood. At kung mahilig ka rin sa mga content na ganito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para updated kayo sa mga panibago kong videos. Ang kaso natin ngayon ay dadalhin tayo sa Gangnam District sa Seoul, South Korea na matatagpuan sa timog ng Han River. Ang lugar na ito ay puno ng mga matataas na gusali, mga mamahaling sasakyan at mga high-end na fashion boutique. Ito ay isang sentro para sa mga elite at mayayamang residente ng bansa. Ang pangunahing tauhan sa ating kwento ay isang siyam na taong gulang na batang lalaki na si Lee Hyung-ho. Isang ikatlong baitang na mag-aaral sa Cheongdam Elementary School sa Seoul. Mayroon siyang isang nakakatandang kapatid at isang nakababatang kapatid kaya siya ang gitnang anak ng kanilang pamilya. Matapos ang paghihiwalay ng kanyang mga magulang, ang nakababata niyang kapatid ay nanirahan kasama ang kanyang biyolohikal na ina, habang si Lee Hyung-ho naman ay nanirahan kasama ang kanyang ama, madrasta at nakakatandang kapatid. Ang kanyang ama ay nagngangalang Lee Woo-shil at ang kanyang madrasta naman ay si Choi Yeon-ji. Ang kanilang pamilya ay binubuo ng apat na naninirahan sa isang modernong apartment sa Cheongdam, Gangnam District, Seoul, isang lugar na kilala bilang simbolo ng kayamanan. Sa kabila ng pagiging isang madrasta, si Choi Yeon-ji ay naging mapagmahal sa parehong anak at kanyang asawa. Dapat sana ay masaya at walang inaalala ang kanilang pamilya. Gayunpaman, isang gabing malamig noong panahon ng taglamig, isang insidente ang naganap na tuluyang gumimbal sa kanilang buhay at naging isa sa pinakatatlong misteryosong kaso sa South Korea. Balikan natin ang Enero 29, 1991 upang alamin ang mga detalye ng pangyayaring ito. Noon ay Martes at madilim na sa labas ng bintana. Sa malamig at tahimik na gabing ito ng taglamig, hindi pa nakakauwi ang siyam na taong gulang na si Lee Hyung-ho na labis namang ikinabahala ng kanyang mga magulang. Tulad ng maraming ibang mga batang lalaki, si Lee Hyung-ho ay isang malikot na bata. Ang kanyang mundo ay palaging puno ng hiwaga. Kahit na mahilig siyang maglaro, hindi siya pabaya. Tuwing lumalabas siya upang maglaro ay lagi niyang sinisiguradong makakauwi siya bago pa magdilim. Ngunit ngayon ay isang abnormal na pangyayari. Tinawagan ng kanyang ina na si Choi Yeon-ji ang bahay ng kaklase niya upang alamin kung nasaan siya. Ayon sa kanyang kaibigan na si Kim, nang hapon na iyon ay pumunta si Lee Hyung-ho sa kanila upang kumain ng vegetable rice bowl. Katapos, pumunta ang dalawa sa palaruan malapit sa Hyundai Apartment Complex. Bandang 5:30 ng hapon, nagpasya si Kim na umuwi ngunit gusto pang maglaro ni Lee Hyung-ho kaya sinabi niyang mauna na si Kim. Nang tanungin kung bakit gusto pa niyang manatili, sumagot si Lee Hyung-ho na natatakot siyang mapagalitan ng kanyang ina o di kaya madrasta. Pagkatapos, umuwi si Kim at iniwan si Lee Hyung-ho na mag-isa sa palaruan. Nang marinig ito, napuno ng matinding pagkabahala si Choi Yeon-ji. Pagsapit ng alas 8 ng gabi, nagpasya ang mag-asawang Choi na hindi na sila maaaring maghintay pa at naghiwalay upang hanapin ang kanilang anak. Punta sila sa palaruan malapit sa kanilang apartment complex habang tinatawag ang pangalan ni Lee Hyung-ho. Makalipas ang ilang sandali, nanuyo ang kanilang mga lalamunan dahil sa patuloy na pagsigaw. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi pa rin nila matagpuan si Lee Hyung-ho. Dahil dito, nagpasya ang mag-asawa na makipag-ugnayan sa pulisya. Nang matanggap ang ulat, agad na nagpadala ng mga opisyal ang pulisya sa distrito ng Gangnam sa kanilang bahay upang magsagawa ng investigasyon. Nang mabalitaan ang sitwasyon, dumating din ang mga media upang magsiyasat at magsagawa ng mga panayam. Napuno ang kanilang bahay ng mga pulis, mamamahayag at mga kapitbahay. Napakabigat ng atmosfera at madalas na maririnig ang paghagulgol ni Mrs. Choi Yeon-ji habang si Mr. Lee Woo-shil ay nakaupo sa tabi ng kanyang asawa. Mahigpit na nakayukom ang kanyang mga kamay at kitang-kita sa kanyang muka ang matinding pag-aalala at kawalan ng magawa. Pagsapit ng 11:30 ng gabi, biglang tumunog ang kanilang telepono. Mabilis itong sinagot ni Lee Woo-shil. Sa kabilang linya, isang malamig at nakakakilabot na boses ang nagsalita. Ang bata ay nasa aking mga kamay. Sa loob ng 2 araw, ihanda ang 70 million won at magpakabit ng telepono sa inyong sasakyan. Mahigpit na pinaalala ng kidnapper na hindi dapat ipagbigay alam ni Mr. Lee sa pulisya ang nangyari. Saka biglang binaba ang telepono. Sa sandaling iyon,
Natahimik ang buong bahay, maging ang mga mamamahayag na tila naramdaman ang nakakapaninding balahibong aura ng sitwasyon. Unti-unting lumisan ang mga mamamahayag, naiwan sina Mr. Lee at Mrs. Lee na puno ng pangamba. Sa paunang pagsusuri ng pulisya sa kaso, pagpasyahan nilang may malalim na kaalaman ang mga kidnapper tungkol sa buhay ng pamilya. Alam nilang mayaman ang pamilyang ito at may kakayahang magbayad ng 70 million won ng cash. Noong panahong iyon, ang 70 million won ay katumbas ng humigit kumulang 270 million won noong 2024 o halos 200,000 USD, isang halaga na hindi madaling makuha ng karamihan sa mga pamilya. Ang hinihiling ng kidnapper na maglagay ng telepono sa loob ng sasakyan ay isang kakaibang detalye na lubhang nagdulot ng pagkalito sa pulisya. Hindi nila matiyak kung ano ang susunod na hakbang ng kidnapper. Matapos ang masusing pag-uusap kay Mr. Lee, napagdesisyonan ng pulisya na pagsamantalang sundin ang mga kahilingan ng kidnapper upang matiyak ang kaligtasan ng bihag. 2 araw matapos nito, noong Enero 31, muling tumunog ang telepono sa bahay. Agad itong sinagot ni Mrs. Choi Yun-ji. Sa kabilang linya, isang lalaking boses ang nagpakilalang opisyal mula sa distrito ng Socho na nagsasabing tumutulong sila sa investigasyon ng pulisya ng Gangnam. Hiniling niya kay Mrs. Choi na ipasa ang telepono sa opisyal na nasa malapit. Habang iaabot na ni Mrs. Choi ang telepono sa opisyal sa tabi niya, bigla niyang naramdaman na may kakaiba. Mabilis na sumenyas ang opisyal gamit ang kanyang mga mata at kilos ng kamay. Pinapahiwatig na ang taong nasa kabilang linya ay ang kidnapper. Mabilis ang tibok ng puso ni Mrs. Choi at pinagpawisan siya ng malamig. Ngunit agad niyang kinalma ang kanyang sarili at kunwaring nalito sabay sabing, "Anong sinasabi ninyo? Wala namang pulis sa bahay ko." Bago pa matapos ang kanyang pangungusap ay ibinaba na ng kidnapper ang telepono na nakuha na nito ang sagot na kanyang hinahanap. Samantala, nasa loob ng kanyang sasakyan si Mr. Lee nang makatanggap siya ng tawag mula sa kidnapper. Usan siya ng kidnapper na dalhin ang ransom money at magmaneho patungo sa Area 2 ng parking lot ng Gimpo International Airport. Pagdating niya roon, kailangan niyang iwan ang pera at susi ng sasakyan sa loob ng kotse. Pagkatapos sumakay ng bus na may numerong 600 upang umalis sa paliparan. Samantala, nakahanda ang isang lihim na operasyon ng pulisya kung saan may mga nakatagong opisyal sa paligid na naghihintay sa pagdating ng kidnapper. Gayunpaman, nabigo silang makita ito matapos maghintay ng 3 oras sa gitna ng matinding lamig. Habang naguguluhan ang lahat, biglang tumunog ang telepono sa bahay ni Mrs. Choi Yun-ji. Mula sa kabilang linya, isang galit na tinig ang maririnig. May ibang tao sa loob ng sasakyan bukod kay Mr. Lee Woo-shil at may mga pulis mula sa Gangnam District na nagtatago sa trunk. Malabas, nalihim na naglagay ng isang opisyal ang pulisya sa loob ng trunk ng sasakyan ni Mr. Lee na may planong tambangan ang kidnapper sa sandaling sumakay ito ng kotse. Paano kaya nalaman ng kidnapper na may pulis sa loob ng sasakyan? Pagkatapos suriin ang sitwasyon, napagpasyahan ng pulisya na walang malinaw na tanaw ang kidnapper sa loob ng sasakyan. Hindi makikita ang trunk mula sa labas at sa isang nakaraang tawag, tanging ang likod ng upuan lamang ang binanggit ng kidnapper at hindi ang trunk. Kaya't mukhang malamang na siya ay nagsasagawa ng psychological warfare at sinusubukang usyesero at guluhin ang mga plano ng pulisya. Malipas ang ilang sandali, gumamit ang kidnapper ng payphone malapit sa bus station upang tawagan muli si Mr. Lee at inutusan siyang magmaneho ng mag-isa papunta sa Dehan Cinema Theater. Sinunod ni Mr. Lee ang mga tagubilin at nagmaneho papunta sa lokasyon. Doon ay nakatanggap siya ng karagdagang mga tagubilin na buksan lahat ang ilaw ng sasakyan. Buksan lahat ang ilaw ng mga pinto at likurang bahagi ng sasakyan. At pagkatapos ay lisanin ang lugar. Kahit na sumunod si Mr. Lee sa mga tagubilin, hindi pa rin dumating ang kidnapper. Tila isa na naman itong maingat na orkestradong laro ng pusa at daga. Katapos, inutusan ng kidnapper si Mr. Lee na magtungo sa Tegokdang Cafe. Nakatanggap si Mr. Lee ng mga bagong direksyon upang buksan lahat ang mga pinto ng kanyang sasakyan at pumasok sa cafe upang kumuha ng kape. Ngunit sa mga oras na iyon ay sarado ang tegok ng cafe. Sinabi ng kidnapper kay Mr. Lee na magtungo sa isang kalapit na tindahan ng pritong manok at maghintay. Habang siya ay nakaupo sa restaurant na naaamoy ang mga bango ng pagkain, lalong kinakabahan si Mr. Lee. Sa kanilang tahanan naman, si Mrs. Choi Yun-ji ay sabik ding maghintay ng tawag mula sa kidnapper. Bigla na lamang tumunog ang telepono at isang galit na boses ang sumigaw. "May mga taong nagpapatrolya sa paligid ng inyong bahay. Sinabihan ko kayo na huwag nang tawagan ng pulis pero itinanggi mo pa rin. Sa katunayan,
Ang utos ng kidnapper kay Mr. Lee na magmaneho papunta sa iba't ibang lokasyon ay isang taktika upang matukoy kung may mga pulis na sumusunod. Subalit, may sariling mga estrahiya ang mga pulisya. Papalit-palit ng sasakyan at opisyal sa bawat pagbabago ng lokasyon upang maiwasang mabisto. Dahil dito, hindi lubos na naniniwala ang pulisya sa mga paratang ng kidnapper. Yun pa man, nang sagutin ni Mrs. Choi Yun-ji ang tawag, labis siyang natakot. Agad siyang napaiyak at paulit-ulit na humingi ng paumanhin bago muling nagpakatatag. Takot na takot ang aking asawa na pumunta ng mag-isa kaya humingi siya ng tulong sa isang kamag-anak upang samahan siya. Paliwanag ni Mrs. Choi. Marinig ito, tila kumalma ang kidnapper. Sa puntong ito, naniniwala ang pulis na hindi magpapakita ang kidnapper. Gayunpaman, bigla nilang napansin ang dalawang kahina-hinalang lalaki na pagala-gala malapit sa sasakyan na mayroong ransom money. Mukhang balak nilang kunin ang bag na naiwan sa likurang upuan. Ngunit nag-atubili ang dalawa sa mahabang panahon bago biglang umalis nang hindi kumikilos. Sa buong pangyayaring ito, hindi gumawa ng anumang hakbang ang mga pulis laban sa mga kahina-hinalang individual dahil naniniwala silang hindi ito ang mga tunay na kidnapper. Ang padalos-dalos na pagkilos ay maaaring makasira sa buong operasyon. Sa kabila ng matinding pag-aalala at kawalang magawa, walang ibang nagawa sina Mr. Lee at Mrs. Lee kundi sundin ang utos ng mga pulis at tahimik na maghintay sa mga susunod na pagkakataon. Sa araw na iyon, umabot sa 16 na beses ang banta ng kidnapper sa pamamagitan ng tawag sa telepono. Sa bawat pagtunog ng telepono, parang nadudurog ang kanilang puso. Pagsapit ng madaling araw, muling tumawag ang kidnapper. Inutusan ng mag-asawa na dalhin ang 70 million won ng cash sa isang newsstand sa tapat ng Sojong Center for the Performing Arts sa Sojong Daeru sa Jongno District. Noong 2:20 ng madaling araw, dumating sina Mr. at Mrs. Lee sa itinakdang lokasyon dala ang isang maleta na puno ng peking pera. Napansin ni Mrs. Choi Yun-ji ang isang binatang humigit kumulang 20 taong gulang na kumikilos ng kahina-hinala malapit sa newsstand. Palakad-lakad siya habang panakanakang sumusulyap sa lugar kung saan inilagay ang ransom money. Habang pinagdedebatihan ng pulisya kung aarestuhin siya, tila napansin ng binata na may mali at bigla siyang tumakas. Muli na namang nasayang ang pagkakataon ng pulisya na mahuli ang sospek. Isang linggong matapos ang pagkawala ni Lee Hyung-ho noong 5 ng Pebrero, muling nakipag-ugnayan ng kidnapper kay Mrs. Lee. Inutusan siyang pumunta sa isang hintuan ng bus upang kunin ang isang naunang inilagay na sulat. Habang kinukumpirma ang utos, walang pakialam na tinanong ng kidnapper sina Mr. at Mrs. Lee kung nakakain na sila. Isang bagay na tila kakaiba para sa kanila. Sa hintuan ng bus, natagpuan ni Mrs. Lee ang sulat sa loob ng isang basurahan. Nakasaad dito ang 2 bank account kasama ang mga pangalan ng may-ari. Ang isa ay Kim Jo-sun, isang commercial bank, at ang isa naman ay kay John Jong-soo sa Bank of Korea. Hiniling ng kidnapper na maglipat si Mrs. Lee ng 20 milyon won sa bawat account. Sa huli, napagdesisyon na nilang magpadala ng pera sa commercial bank account lamang at agad nilang inabisuhan ang bangko upang i-freeze ito. Gayunpaman, noong panahong iyon maluwag pa rin ang sistema ng bangko sa South Korea, kaya't madali ang pagpapasalpika ng impormasyon at pagbubukas ng mga bank account. Dahil dito, nagkaroon ng malaking hamon ng investigasyon ng pulisya. Hindi sila nakakuha ng anumang lead sa mga may-ari ng account. Ang sulat ay ipinadala para sa pagsusuring forensiko ngunit walang kahina-hinalang fingerprint ang natagpuan mula dito. Makalipas ang ilang panahon, muling tumawag ang kidnapper at tinanong si Mr. Lee kung nailipat na ang pera. Hindi naman nagsinungaling si Mr. Lee at matapat niyang inamin na sa isang account lamang siya nagpadala ng pera. Hindi nagulat ang kidnapper sa sagot na ito at hindi na nag-usisa pa bago biglang ibinaba ang tawag. Mula noon, namuhay ang mag-asawa na may patuloy na takot at pangamba. Isang linggo ang lumipas, bandang 8:00 ng gabi noong 13 ng Pebrero, muling tumawag ang kidnapper. Malamig niyang inanunsyo ang bagong lokasyon. Bago pa man makapag-react sina Mr. at Mrs. Lee, nagbigay siya ng karagdagang tagubilin. Pumunta kayo sa ilalim ng Olympic Bridge. Makakakita kayo ng isang metal na kahon na may papel na pinapatungan ng isang bato. Matapos sabihin ito, lumambot ng bahagya ang tono ng kidnapper habang sinasabing, "Maging mabait kayo at may regalo para sa bata. Isang laruang kotse para sa bata." Nagbigay ito ng muting pag-asa kina Mr. at Mrs. Lee. Pakiramdam nila ay lumambot na ang ugali ng kidnapper. Dahil dito, taimtim na nakiusap si Mrs. Lee na marinig ang boses ni Lee Hyung-ho upang makumpirma ang kaligtasan ng kanilang anak. Ngunit mariing tumanggi ang kidnapper. Sa kabila ng kanilang pag-asa,
Sinunod ni Mr. Lee ang mga tagubilin at nagtungo sa ilalim ng isang overpass sa Olympic Boulevard. Doon niya nakita ang isang sulat na may nakalagay, mag-iwan ng 50 million won na cash sa Yangge Bridge. Pagkaalis mo, malalaman mo kung nasaan ang bata. Nagmadaling pumunta ang grupo sa tulay ng Yangga. Natagpuan ang itinakdang lokasyon, inilagay ang maletang may pera roon at agad na umalis. Sa realidad, ang maleta ay may manipis na patong lamang ng humigit kumulang 100,000 won sa ibabaw, habang ang natitirang laman ay puro dyaryo at palihim namang minanmanan ng pulisya ang lugar. Handang arestuhin ang kidnapper sa sandaling lumitaw ito. Eto na marahil ang huling pagkakataon ng mga pulis. Sa tensyong bumabalot ng paligid, lahat ay napapigil ng kanilang mga hininga at naghintay. Ngunit isang hindi inaasahang insidente ang naganap. Nagkamali ang pulisya ng pagbibigay ng tamang lokasyon sa radyo, kaya napunta ang buong puwersa sa maling lugar. Alas 10 ng gabi, isang itim na sasakyan ang dumaan sa lugar kung saan inilagay ang ransom na parang multo. Sa isang iglap, bumukas ang pinto at isang kamay na may guwantes ang mabilis na sumunggab sa maleta nang hindi man lang bumagal ang sasakyan. Dahil sa biglaan at mabilis na pangyayari, kasabay ng pagkakamali ng pulisya, nakatakas ang kidnapper sa harap mismo ng kanilang mga mata. Walang sino man ang nakakita sa plaka ng sasakyan. Matapos makuha ang maleta, muling tumawag ang kidnapper kina Mr. at Mrs. Lee at ang kanyang tinig ay puno ng panunuya. Ang daming pekeng pera rito. Mukhang hindi nyo talaga gustong makuha ang bata pabalik, hindi ba? Pero ikinalugod ko na hindi kayo tumawag sa pulis. Para bang asin sa sugat ang puso ni na Mr. at Mrs. Lee ang kanyang mga salita. Mabilis naman na nagtanong si Mrs. Choi Yun-ji. Nasa inyo ba si Lee Hyung-ho? Matawa-tawang sumagot ang kidnapper na parang kalmado ngunit bahagyang pagod sa kanyang tinig. 6 na araw ang lumipas, noong ikasiyam ng Pebrero, isang lalaki na tinatayang nasa edad 30 ang lumitaw sa sangay ng Sedong Commercial Bank. Sinubukan niyang mag-withdraw ng pera mula sa isa sa mga account na ibinigay ng dating kidnapper. Habang pinoproseso ng teller ang transaksyon, pansin niyang naka-freeze ang account ngunit walang nakasaad na dahilan sa sistema. Litong-lito, tinanong ng teller ang lalaki kung alam niyang dahilan kung bakit naka-freeze ang kanyang account. Biglang nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Agad niyang hinablot pabalik ang bank card mula sa kamay ng teller at mabilis na tumakas mula sa bangko at naglaho na parang bula. Ang lalaking ito ay siya ngang ang kidnapper na matinding hinahanap ng pulisya. Sa kasamaang palad, wala pang nakakabit na surveillance camera sa bangkong iyon nung panahong iyon, kaya't ang teller lamang ang nakakita sa mukha ng kriminal. Ayon sa testigo, ang lalaki ay may taas na humigit kumulang 5 feet 5 inches. May maliliit at makitid na mata, makakapal na talukap, manipis at mahigpit na labi, at bahagyang mahabang baba. Ang sketch ay inilimbag sa mga flyer na may 280,000 kopya na ipinamahagi sa buong bansa. Bukod pa rito, naitala rin ang boses ng kidnapper at 1,000 cassette tape ang ikinalat sa buong bansa. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng pagsisikap, naglaho ang kidnapper na walang iniwang bakas. Ang nakakakilabot na halakhak sa kanyang huling tawag ang tanging natira para sa pulisya at sa pamilya ni Mrs. Lee. Lumawak ang galit ng publiko sa South Korea dahil sa pagpapabaya ng pulisya. Paulit-ulit na nabigo sa pagsubaybay sa kriminal. Inisisi ng pulisya ang bangko habang itinuturo naman ng bangko ang kanilang mga empleyado. Noong 1993, nagpatupad ang South Korea ng isang sistema ng pinansyal na pagkakakilanlan na nagpatibay sa seguridad sa pananalapi at pagpigil sa mga krimen. Sa nakakagulat na kasong ito ng pagdukot, mahigit 60 beses na tumawag ang kriminal upang magbanta, upang maiwasan ang pagsubaybay ng pulisya sa pamamagitan ng signal ng telepono. Mahigpit niyang nilimitahan ang bawat tawag na hindi hihigit sa 2 minuto. Dagdag pa, iniwan niya ang mahigit 10 sulat kamay na tala na may hindi pantay-pantay at magulong pagsulat. Malinaw na sinusubukang itago ang kanyang estilo ng pagsusulat. Gayunpaman, nagpatuloy ang pulisya sa pagsusuri ng mga tala. Tinukoy ang ilang mga gawi sa pagsusulat at natatanging katangian ng kriminal. 1.5 buwan matapos ang pagdukot, bandang 12:20 ng tanghali noong ika-13 ng Marso, isang maintenance worker ang nagpipintura sa mga harang sa isang kanal malapit sa Olympic Boulevard, malapit sa Jumsil Olympic Apartments sa Songpa District, ang nakatuklas ng isang bagay na kakaiba. Una, inakala niyang ito ay isang manika mula sa malayo. Ngunit nang siya ay lumapit,
Labi siyang natakot nang mapagtanto niyang ito ay ang katawan ng isang batang lalaki. Ang nakalulungkot sa pagkakatuklas na ito ay nagpatunay sa kinakatakutan ng lahat. Ang bata ay si Lee Hyung Ho, ang batang matagal nang nawawala. Nang matagpuan, ang mga mata, ilong at bibig ni Lee Hyung Ho ay tinakpan ng plastic na tape. At ang kanyang mga kamay at paa ay mahigpit na itinali gamit ang isang scarf. Ang kanyang katawan ay matigas na at nakahandusay sa ibabaw ng kanal sa hindi karaniwang posisyon. Suot pa rin niya ang parehong damit mula nung araw na siya ay nawala. Ngunit napalitan ang kanyang sapatos ng mas bagong pares ng sneakers. Isang pager na hiniram mula sa isang kaklase ang natagpuang nakakabit sa kanyang damit na nagpapakita ng kabuuang 1,202 na hakbang. Ang lokasyon kung saan natagpuan ang katawan ay humigit kumulang 10 minutong biyahe mula sa kanyang bahay. Ayon sa resulta ng otopsiya, may 3 pasa sa noo si Lee Hyung Ho na pinaniniwala ang sanhi ito ng kidnapper sa mga pagkakataong nawawalan ito ng kontrol. Ang kaniyang tiyan ay naglalaman ng mga bakas ng kanin, berdeng sibuyas at iba pang pagkain na kinain niya sa bahay ng isang kaklase noong araw na siya ay dinukot. Ang hindi natunaw na pagkain ay nagpapahiwatig na siya ay pinatay rin agad matapos siyang makidnap. Ang sanhi ng kanyang kamatayan ay natukoy bilang pagsakal at tinatayang ang oras ng pagkamatay ay nasa pagitan ng alas 2 ng umaga hanggang alas 4 ng umaga noong ika-30 ng Enero. May mga palatandaan sa katawan na nagpapakita na ito ay inilagay sa freezer na nagdala ng isang nakakabahalang konklusyon. Ang kanal ng alulod ay hindi orihinal na pinangyarihan ng krimen. Malaki ang posibilidad na hindi talaga balak ng kidnapper na buhayin si Lee Hyung Ho. Natapos patayin ang bata, itinago niya ang bangkay sa isang freezer bago ito itapon kalaunan. Ang libing ni Lee Hyung Ho ay puno ng matinding dalamhati. Ang kanyang mga magulang, kamag-anak, kaklase, guro, at maging ang mga estranghero ay naantig sa kanyang kwento at dumalo upang magpaalam sa kawawang bata. Ang lahat ay umaasa at sabik na madala agad sa hustisya ang salarin. Ang kaso ni Lee Hyung Ho ay nakakuha ng malaking atensyon mula sa media at patuloy na tinututukan ng mga balita ang insidente. Ang buong bansa ng South Korea ay nagbabantay at nagdarasal para sa kaligtasan ng bata. Ngayon, lahat ng pagsisikap ay nakatuon sa paghahanap ng salarin. Napagpasihan ng pulisya na hindi ito isang krimen na ginawa ng nag-iisang kidnapper. Ang pagtatayang ito ay batay sa iba't ibang mga salik. Sa telepono, paulit-ulit na ginamit ng kidnapper ang salitang kami na hindi sinasadya o sinadyang ibinunyag ang pagkakaroon ng isang grupong kriminal. Ang pagsusuri ng boses mula sa tawag ay nagmumungkahi na may isa o dalawang lalaking kalahok. Sa karagdagang investigasyon, natuklasan na ang lahat ng tawag para sa ransom ay ginawa mula sa iba't ibang pampublikong telepono sa buong lungsod. Ang mga lokasyong ito ay nagkakalat ng walang tiyak na pattern mula sa Dongdaemun hanggang sa Jungno at Cheongdam-dong. Habang nagmamaneho si Mr. Lee Woo-shil upang sundin ang mga utos ng mga kidnapper, patuloy ring nagbabago ang mga lokasyon ng mga tawag. Mantala, madalas namang makatanggap ng tawag mula sa kriminal si Mrs. Choi Yun-ji. Naging malinaw na sinasadya ng mga kriminal na samantalahin ang sitwasyon. Ang paghihiwalay kina Mr. at Mrs. Lee ay upang iligaw sila, itago ang kanilang mga galaw at maiwasan ang interbensyon ng pulisya. Ang pamamaraan ng pagpapakalat ng operasyon at patuloy na pagpapalit-palit ng lokasyon ay nagpapakita na ang krimeng ito ay maingat na plinano at sopistikado. Ang masusing kalkulasyon at koordinasyon ng pagsisikap ay higit na nagpapatibay sa konklusyon ng mga pulisya na ito ay isang planado o di kaya organisadong krimen. Ang sitwasyon sa Yanghwa Bridge ay lalong nagpatunay nito. Habang dumadaan ang sasakyan ng kidnapper sa drop-off point, mabilis nitong sinunggaban ang ransom ng hindi bumabagal. Tanging ang pinto sa harap ang pasahero ang bumukas at isang braso ang mabilis na lumabas sa eksaktong kilos. Halos imposible para sa isang tao lamang na isagawa ang ganitong kalinis na operasyon. Batay sa iba pang mga bakas, pinaghihinalaan ng pulisya na ang mga grupong kriminal na sangkot sa pagdukot ay binubuo ng 3 hanggang 4 na individual na may kanya-kanyang papel. Isa ang responsable sa pagkikipag-ugnayan kina Mr. at Mrs. Lee sa pamamagitan ng telepono. Isa ang nagmamaneho ng sasakyan para sa mas mabilis na pagtakas. Isa ang maaaring lumabas sa sasakyan upang kumilos o magmanman sa pamilyang Lee mula sa malayo. At posibleng isang pinuno na may detalyadong kaalaman tungkol sa pamilya ng Lee at nagplano ng buong krimen. Tungkol naman sa kidnapper na gumawa ng mga tawag sa telepono, tuklasan ng pagsusuri ng pulisya na ang unang tawag ay ginawa mula sa isang phone booth na matatagpuan humigit kumulang 1.2 milya mula sa apartment ni Lee Hyung Ho. Paulit-ulit na ginabayan ng kidnapper ang mga kilos ni Mr. Lee.
na nagpapahiwatig ng pamilyaridad sa lugar na nagmumungkahi na maaaring naninirahan o nagtatrabaho siya malapit doon. Gayunpaman, sa mga pagkakamali sa pagsisiyasat sa mga unang yugto, nabigo ang pulisya na i-screen o di kaya salahin ang mga individual sa kapitbahayan ng biktima. Ngayon, maaari lamang silang umasa sa mga bakas ng boses upang makagawa ng mga konklusyon. Napansin din ng pulisya ang kidnapper na tumatawag lamang sa mga araw na may trabaho, kaya posible na isa siyang karaniwang manggagawa. Gayunpaman, nagdulot ito ng pagdududa dahil mahirap para sa isang regular na empleyado na maglaan ng ganoong karaming oras sa oras ng trabaho upang isagawa ang isang krimen. Ang boses ng kidnapper ay malalim at may malinaw na aksit ng soul at yongyu. Madalas gumagamit ng mga bastos na pananalita. Ito ay marahil dahil sa kanyang matagal na kapaligiran sa trabaho. Pinaghihinalaan ng pulisya na siya ay may hindi bababa sa mataas na pinag-aralan at nasa edad 30 pataas. Bukod pa rito, sa panahon ng mga pag-uusap, paminsan-minsan ay tila hindi sigurado ang kidnapper matapos magbigay ng mga hinihingi at matanggap ang mga tugon ni Mr. Lee. Sa mga sumusunod na yugto, ang kanyang boses ay nagpapakita ng malinaw na mga palatandaan ng pagod at pagkainip. Kaya't pinaniniwalaan ng pulisya na maaaring hindi siya ang pinuno ng grupo kundi isang taong sumusunod lamang sa mga utos. Pagkatapos ilabas ang composite sketch, nakatanggap ang pulisya ng maraming tip mula sa publiko. May ilang mamamayanan ang nag-ulat na nakita nila si Lee Hyung-ho kasama ang isang binatang nasa edad 20. Nakita sila malapit sa lokasyon kung saan natagpuan ang bangkay. Isa ring nagtitinda sa kalye ang nagsabi na nakita niya ang dalawa sa Han River Park. Ang binatang kasama ni Lee Hyung-ho ay mayroong katulad na hitsura at tinig ayon sa inilabas na sketch. Agad na natukoy ng pulisya ang isang suspect ngunit sa huli ay napag-alamang isa lamang siyang karaniwang tao na walang kaugnayan sa kaso. Ipinagpatuloy ng pulisya ang investigasyon sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa trabaho ni Mr. Lee Woo-shil. Bilang isang ehekutibo ng isang malaking kumpanya, mayroon siyang mga alitan sa mga kakompetensya na maaaring maging motibo para sa paghihiganti. Gayunpaman, walang natagpuang matibay na ebidensya upang patunayan ang teoryang ito. Isinaalang-alang din ng pulisya ang isang lalaking nagngangalang Kim na nagtatrabaho sa paliparang pandaigdig ng Gimpo. Ang kanyang posisyon sa trabaho at kapaligiran ay tumutugma sa maraming aspeto ng profile ng kidnapper. Halimbawa, may maluwag siyang schedule sa trabaho. Kaya niyang maglaan ng oras kahit sa mga karaniwang araw. At ang kanyang pinagtatrabaho ang lugar, ang pariparang pangdaigdig ng Gimpo, isa sa mga lokasyon kung saan inutusan ng kidnapper si Mr. Lee Woo-shil na pumunta. Ang kanyang sulat kamay ay nagpapakita ng mga pagkakatulad sa sulat kamay ng kidnapper. Higit pa rito, natuklasan ng pulisya na ang pangalan ng kapatid na babae ng lalaking ito ay may pagkakaiba lamang ng isang letra mula sa pangalan ng may-ari ng bank account na ibinigay ng kidnapper. Gayunpaman, hindi ito sapat upang madiin siya sa krimen dahil hindi magawang idirektang iugnay ng pulisya si Mr. Kim sa insidente. Dahil dito, lumipat ang focus ng investigasyon kay Lee Sang-jae, ang tiyuhin buhat sa ina ni Lee Hyung-ho na naging pangunahing sospek noong panahong iyon. Si Lee Jang-jae ay 29 na taong gulang. Isang nagtapos sa kursong telecommunication at dumaranas ng matinding kahirapan sa pananalapi. Kaya't madalas siyang manghiram ng pera kay Lee Woo-shil, ang ama ni Lee Hyung-ho. Kilala na mayroong hindi pagkakaunawaan ang dalawa noong panahong iyon. Sa panahong iyon, dumarami ang mga kaso ng pagdukot sa mga bata sa South Korea. Kaya't pinaigting ng mga paaralan ang edukasyon sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Kung may lumapit na hindi kilalang tao, malamang na sumigaw ng tulong si Lee Hyung-ho. Gayunpaman, sumama siya ng walang pag-aalinlangan na nagpapahiwatig na maaaring kakilala niya ang salarin. Bilang tiyuhin ng biktima, natural na naging sentro ng investigasyon ng pulisya si Lee Jang-jae. Sinabi naman ni Kim, ang kaibigan na kasama ni Lee Hyung-ho nung araw ng insidente, na habang naglalaro ang dalawang bata sa palaruan ng apartment, napansin nila ang isang binatang naninigarilyo sa malapit na nakatalikod sa kanila. Gayunpaman, hindi nila malinaw na nakita ang kanyang mukha upang makilala siya. Ang dahilan kung bakit ayaw umuwi ni Lee Hyung-ho noong araw na iyon ay dahil natatakot siyang mapagalitan ng kanyang ina. Pinaniniwalang ang takot na ito ay nag-ugat mula sa kanyang madrastang si Choi Yun-ji na hindi sang-ayon sa kanyang pakikitungo sa kanyang nakababatang half-brother na si Lee Sang-ho. Sa diborso ng mga magulang ni Lee Hyung-ho, palaging panig si Lee Sang-jae sa kanyang kapatid na babae. Matapos ang diborsyo, iniutos ng korte na bayaran ng biolohikal na ina si Lee Hyung-ho na si Mr. Lee Woo-shil ng 70 million won bilang suporta sa bata. Ang desisyong ito ay kinagalit ni Lee Sang-jae at ng kanyang kapatid.
Kapansin-pansin na ang 70 million won ay siya ring eksaktong halaga ng ransom na hinihingi ng kidnapper. Bukod pa rito, natuklasan ng pulisya sa kanilang investigasyon na ang mga pangalan ng dalawang may-ari ng bank account ay binigay ng kidnapper ay tumutugma sa pangalan ng dalawang kaibigan ni Lee Sang-jae. Sa pagsusuri ng boses, lumalabas rin na may 92% na pagkakatugma sa pagitan ng boses ni Lee Sang-jae at ng kidnapper sa mga naitalang tawag. Dahil sa napakaraming pagkakapareho, agad na ipinatawag ng pulisya si Lee Sang-jae para sa investigasyon. Gayunpaman, nagbigay siya ng kanyang alibay. Sinasabing nasa lungsod siya ng Jongjoshi, probinsya ng Gyeongsangbuk-do noong araw na pagkawalan ni Lee Hyung-ho. Bilang patunay, ipinakita niya ang resibo ng toll sa highway mula sa araw na iyon. Pinatunayan din ng may-ari ng hotel sa Jongjoshi na nanatili roon si Lee Jang-jae. Gayunpaman, may ilang nagdududa sa kanyang alibay na nagsasabing nagpakita lamang siya ng resibo para sa araw na pagkawala at hindi para sa iba pang mga araw. Sa kabila nito, nabigo ang pulisya na makahanap ng direktang ebidensya laban kay Lee Jang-jae, kaya kalaunan na inalis siya sa listahan ng mga sospek. Sa buong investigasyon ng kaso na ito na ikinagulat ng publiko, nagmobilisa ang pulisya ng South Korea ng mahigit 10,000 tauhan. Nakapagtala naman sila ng 400 sospek at nagsagawa ng mahigpit na 700 pagsusuri sa mga sulat kamay. Sila ay nakapag-screen ng 28,000 na posibleng sospek sa buong bansa. At nagalok naman sila ng gantimpalang 3 million won para sa anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Gayunpaman, nanatiling hindi nakilala ang salarin. Noong Enero 2006, 15 taon matapos mangyari ang krimen, nag-expire ang statute of limitation sa ilalim ng batas ng South Korea at opisyal na isinara ang investigasyon na nagtulak sa kaso bilang isang hindi malutas na misteryo. Ipinahayag ni Mr. Lee Woo-shil, ang ama ni Lee Hyung-ho, ang kanyang sama ng loob. Sino ba talaga ang prinoprotektahan ng statute of limitations? Nagugat din ng matinding galit ang publiko ng South Korea dahil maraming naniniwala na hindi dapat magkaroon ng statute of limitation ang kasong tulad ng pagdukot at pagpatay. Isang petisyon ang nilagdangan ng 50,000 na katao ang isinumiti sa Blue House upang ipanawagan ang pagtanggal ng statute of limitation para sa mga mabibigat na krimen. Ang kapalpakan ng pulisya ng South Korea sa investigasyong ito ay lalong nagpagalit sa publiko. Sa kabila ng resulta ng forensic examination na nagpapakitang may natirang pagkain sa sikmura ng bata, nabigo ang pulisya na iugnay ito sa tanghalian na kinain ni Lee Hyung-ho sa bahay ng kanyang kaibigan noong araw ng kanyang pagkawala. Sa halip na ituon ang investigasyon sa mga mahahalagang ebidensya na ito, nagaksaya sila ng oras sa paghahanap sa mga restaurant sa mga distrito ng Songpa at Gangnam. Labis na hindi nasiyahan si Mr. Lee Woo-shil sa paraan ng investigasyon ng pulisya, kaya't naging napakabigat ng relasyon niya sa mga otoridad. Ayon sa detektiv na kasangkot sa kaso, halos hindi ko siya makausap. Bagamat nanatiling hindi nalulutas ang kaso at nag-expire na ang statute of limitations, hindi kailanman nawalan ng pag-asa ang publiko ng South Korea na matuklasan ang katotohanan. Noong 2007, ipinalabas ang pelikulang Voice of a Murderer, na hango sa kaso ni Lee Hyung-ho. Muling binuhay ng pelikula ang diskusyon ng publiko tungkol sa kaso at isyu ng statute of limitation sa mga malulubhang krimen. Nakuha ng mga producer ang pahintulot mula sa mga tunay na magulang ni Lee Hyung-ho. Ngunit hindi pumayag ang kanyang madrasta na si Mrs. Choi Yeon-ji. Iginiit niya na sinira ng pelikula ang kanyang imahe at muling binuksan ang lumang sugat. Dahil dito, nagsampa ng kaso si Mrs. Choi Yeon-ji laban sa mga producer. Hinihiling na tanggalin ang pelikula na bahagyang nakaapekto sa pananaw ng mga manonood tungkol dito. Sa pagtatapos ng pelikula, ipinalabas ang isang recording ng tunay na boses ng kidnapper na nagdulot ng kilabot sa mga manonood. Sa mga online forum sa South Korea, nanatiling mainit ang paksa ng kaso ni Lee Hyung-ho. Patuloy na nakakaakit ng interes at talakayan. May ilan na naniniwalang ang mga sala ay isang taong malapit kay Mrs. Choi Yeon-ji, habang ang iba naman ay nagpapalagay na isa sa mga kriminal ay isang tigaloob sa hanay ng pulisya. Mayroong ding mga hinala na si Mr. Lee Woo-shil, ang ama ng biktima, ang utak sa likod ng krimen. Gayunpaman, ang lahat ng teoryang ito ay haka-haka lamang ng mga netizen at walang konkretong ebidensya. Noong 1991, itinampok ng isang sikat na programa sa South Korea na I Want to Know ang kaso ni Lee Hyung-ho. Makalipas ang 25 taon, noong Mayo 2011, muling binalikan ng programa ang nakapanlulumong kasong ito. Nagsagawa ng investigasyon, panayam at nag-imbita ng mga eksperto para sa pagsusuri.
Sa programa, ginamit ng mga voice analyst ang boses ng kidnapper upang lumikha ng bagong composite sketch niya. Ayon sa sketch ng pulisya, may hugis itlog na mukha at mahabang baba ang kidnapper. Gayunpaman, iminungkahi ng mga eksperto na nagkaroon siya ng mga muscles sa magkabilang pisngi at may mga maikling distansya mula sa bibig hanggang sa baba. Napansin ding napaka-eksakto ng kanyang mga pagbigkas na parang isa siyang news anchor. Batay rito, iginiit ng eksperto na kung susundin ang estruktura ng mukha sa sketch ng pulisya, hindi magagawang bigkasin ng malinaw ang mga salita. Dahil dito, gumawa ang eksperto ng bahagyang pagbabago sa sketch sa pamamagitan ng pagsusuri sa boses at sulat kamay. Napagpasyahan ng programa na iisang tao lamang ang gumawa ng lahat ng mga tawag sa ransom. Ang mga pagbabago sa boses ay maaaring dulot ng panlabas ng mga salik tulad ng pagsusuot ng maskarang papel habang nagsasalita. Noong 2015, pumayag si Mr. Lee Wushil na magbigay ng panayam sa media. Matapos ang pagkamatay ng kanyang anak, dumaan siya sa napakahirap na panahon. Minsang bumabaling sa alak upang pagaanin ang sakit. Apektado rin ang kanyang karera ngunit sa kabutihang palad na natili siyang malusog. Noong 2006, itinatag niya ang construction company na tinawag niyang Yongwoo, isang kombinasyon ng kanyang pangalan at pangalan ng kanyang anak, bilang paggunita sa personalidad ng kanyang yumaong anak. Si Mr. Lee ay ngumiti at naaalala niya ang nakaraan. Isa siyang mabuting bata noon, laging masigla. Minsan, bago umuwi, nasangkot siya sa isang away. Nang tanungin kung bakit, nalaman kong may nananakot sa kanyang nakakatandang kapatid kaya dumampot siya ng isang dakot na uling at inihagis ito sa kabilang bata. Ang kanyang boses ay nabasag sa pagkahikbi at luha ang bumalong sa kanyang mga mata kahit lumipas na ang mahigit 15 taon. Hindi kailanman tumigil si Mr. Lee sa paghahanap ng salarin. Kinausap din ng media ang biolohikal na ina ni Lee Hyung-ho para sa isang panayam. Noong panahong nangyari ang insidente, malapit siyang nakipag-ugnayan sa pulisya sa investigasyon. Matapos ang libing ng kanyang anak, tumalikod siya sa dating buhay at yumakap sa budismo. Nananalangin araw-araw para sa kapayapaan ng kaluluwa nito. Noong Oktubre 2019, iniulat ng media na ang natitirang ebidensya sa kaso, ang boses ng kidnapper, ay sinusuri ng mga eksperto gamit ang teknolohiyang artificial intelligence. Inadala rin ng pulisya ang mga sample ng sulat kamay sa National Forensic Service para sa muling pagsusuri. Ayon sa isang opisyal ng pulisya, bagamat hindi kasing tumpak ng DNA testing ang voice analysis para sa pagkakakilanlan ng isang tao, ginagawa nila ang lahat upang mabunyag ang katotohanan. Ang programang pantelebisyon na I Want to Know na 2 beses nang nagpalabas ng segment tungkol sa kaso ay muling ipinarinig ang boses ng salarin sa kanilang episode noong Oktubre 2019. Hinihimo ang pulisya na muling buksan ang investigasyon. Sa programang iyon, nagbigay ng emosyonal na panawagan ang host na si Moon Sun-un sa pumatay kay Lee Hyung-ho. Ikaw na dumukot at pumatay kay Lee Hyung-ho, nanonood ka ba ngayon? Kung oo, gusto kitang tanungin, matapos mong patayin si Lee Hyung-ho, kailanman ba'y lumitaw ang kanyang imahe sa iyong mga panaginip? Ano ang sinabi niya sa iyo? Kung nanonood ka, alamin mong para sa proteksyon ng aming mga anak, hahanapin ka namin at hindi ka namin kailanman patatawarin. Ang pagpatay kay Lee Hyung-ho kasama ng kaso ng Frog Boys at ang Haseong serial murders ay ang itinuturing na 3 pinakamalaking misteryo sa kasaysayan ng Timog Korea. Noong 2019, makalipas ang 33 taon, naragip ang salarin sa Haseong murders. Nagbigay ito ng bagong pag-asa sa natitirang 2 kaso. Habang lumilipas ang panahon, patuloy na bumabagabag sa isipan ng mga Koreano ang kaso ni Lee Hyung-ho. Ang nakakatakot na halakhak ng salarin, ang pira-pirasong ebidensya, at ang mga kakaibang teorya ay lumikha ng isang tabinging misteryo na humahadlang sa katotohanan. Bagamat unti-unting humihina ang pag-asang mahanap ang tunay na may sala, hindi sumuko ang pamilya ni Lee Hyung-ho at ang mga patuloy na sumusubaybay sa kaso. Naniniwala silang maaaring maantala ang hustisya, ngunit hindi ito kailanman mawawala. Sa paglipas ng mga taon at pag-unlad ng teknolohiya, patuloy na sinusuri ng mga forensic expert ang mga ebidensya upang makahanap ng bagong lead. Bumuri ng pulisya ng South Korea ng isang espesyal na task force upang muling imbestigahan ang mga hindi nalutas na kaso, kabilang na ang Lee Hyung-ho. Ginamit nila ang mga pinakamodernong paraan sa pagsisiyasat upang humingi ng tulong sa publiko at upang makakalap ng mga bagong impormasyon. Bagamat maaaring huli na at walang kasiguraduhan ang magiging resulta,
Nananatiling paalala ang kaso ni Lee Hyung-ho sa mga kahalagahan ng hustisya, katotohanan at malasakit sa ating buhay. Yun lamang para sa araw na ito. So yun lang muna ang ating kwento mga buddies sa araw na ito, at kung nagustuhan mo ang kwento para sa araw na ito ay maaaring kayo ay mag-iwan ng inyong comment sa comment section.